Go! Makusa! Sa wakas, malalaman na natin ang balita. Alam mo, chismis pa kayo. Sabi na nga magkaya kayo. Wala talagang makakalusot kayo. Ito na pala yung dokumento. Sino daw? Malalaman na natin. Uy! Salam. Oh, sige na. Nabasa mo na yan eh. Nabasa mo na? Sino daw? Yung magandang babae o yung lalaki? Wala na pagdududa na si Senora Paula ang dating pasyente ng sanitorio. Si Senora Flora, baka mo? Sigurado ka ba may matandang babae? Hindi. Walang sinasabing ganyan dito. Wala pala sinasabi. Sinabi na si Lola yung baliw, yung babae, malinaw. Walang sinasabing ganyan. Ang sabi ng saksi, dinala at ginamot sa sanitoryo yung babae. Pero hindi naman siya sigurado kung yung babae ba ay yung ina, o yung anak, o yung unang asawa. Sa kapitid, yung saksi, di naman taga sa kanila. Eh, paano ang paniniwala ng ganyang testimonya? Eh, batay lamang pala sa sabi-sabi. Sabi-sabi? So, walang galang sa lahat, ha? Gayong sigurado lang pala kayo na si Senyora Paula ang tama. Ano itong ginagawa niyo? Bakit pa kayo hanap na hanap ng kung ano ng dokumento? Eh, hindi ba kasi nakakausap ng gobernador ang matandang babae? Pati gobernador mapupunta dito? Oo. At hinihintay namin siya. Eh bakit di ba siya pinapunta rito? Alam mo naman si Ponza ang paniniwalaan mo, di ba? Ang dapat, makaisip ang gobernador ng ibang paraan. Yung tanging siya lang ang makagagawa. Eh, di gamitin ng gobernador ang kanyang kapangyarihan. At pagsalitain ng asawa ni Ponsa. Tiyak siya naman kapag lilinaw ng iwagan nito. Sige, ako na po ang tatawag sa kanya. Sandali. Nakakasiguro na nga ba kayo nabubungay ang babae? Kasi pwede rin gusto ang makatira sa bahay na yun! Ay, nako! Pwede ba? Tumigil ka na! Wala sa sino pinagsasabi mo! Patapusin niyo kasi muna ako Multo ng pangalawang asawa, kung tama si Senyorita. At multo naman ang anak, kung tama si Ponza. Ang dapat natin matuklasan ngayon ay kung tama na ang dalawang taong ito na itinuturing multo ay isang totoong taong nabubuhay. Magtigil ka ba? Gusto mo lang kami maging baliw na tulad mo? Sisiguro ng tao siya. May tugo, may laman. At pagsasalitain natin siya. Tama. Dapat niya kausapin yung babae na nakatira sa bahay niyo ng gobernador. Kung meron mo ka, at yung babae nga yun! Ay, nako! Maloloka talaga ako sa lalaking to. Pagdating na pala dito ang gobernador. Eh, pupunta na sana sa kanya. Kaso namatawag ko, parating na siya kasama si Ponsa. Ayan na sila. Kasi si Relly! Nagising. Mabutit nakita tayo. Nagpunta sa akin si Ponza, nagmamakaawa. Hirap na siya sa kaguluwang ito. Maniwala kayo! Gustong-gusto na niyang matapos ang kaguluwang ito. Eh, papaano ko yung matandang babae ang gumagawa ng ilusyon para sa lalaki na patay na nga ang anak ito? Sa ganong sitwasyon, ang matandang babae ay hirapan at hindi si Ponsa. At dahil wala pa tayo nakukuha ang positibong katibayan, may isa na lamang may iwan ng paraan. Kayo, bilang amo ni Ponza, ang makakabuka ng pakayang buhat sa kanyang asawa. Pero hindi sa harap ni Ponsa. Para masabi ang totoo. Masama ba ang anak Senyora Frola kaya ang iniisip natin? O ang pangalawang asawa na nagpapanggap lamang na anak ni Senyora Frola. Gaya na sinasabi ng Ponza. Centurin! Yes. Papuntahin mo nga rito sandali si Ponza. Sige po, ngayon din po. Ang inaalala ko lang, alam niyo kasing pinaniniwalaan ko si Ponza. Baka sabihin niyo, pinagtatakpan ko ito dahil sa mahalagang posisyon niya sa opisina ko. Dito na lang natin tanongin ang asawa. Nandito na po si Senyor Ponsa. Gusto ko na po magbigay sa trabaho ko na ngayon. Kasi paano po ako pinaparusahan? Pinaparusahan? Nino? Ako? Oo, kayong lahat! At sawang-sawa na ako! Magbibigay na po ako sa pagpuling gobernador. At bakit? Hindi ko mapapayagan ng sarili ko na gustuhin dito. Nangihimasok na po kasi sila sa personal kong buhay. Kahapon po, pinakailangan ko pong sigawan
Pinapatay? Totoo po yun. Pinapatay po nila ito at binalaan ko na po sila noon pa. Sige, Ponda. Tama na. Malulutas din natin ito. May isang paraan po kumbinsi sa mga tao dito para maalis ang kanilang pagdududa. Natural naman lamang kasi nagalito sila sa pagpapaliwanag nyo. Palagay ko, di kayo tututot kung tanungin natin ang isa pang taong maaaring nakakaalam ng katotohanan. At sino pong tingin ko kayo? Mga asawa mo kaya? Ang asawa ko. Hindi. Kaya ako, dadalhin ko po dito ang asawa ko para pagbigyan ang pagiging busisero ng mga taong hindi ko naman po halos kakilala. Sige, ako rin. Kung di mo mamasamain, bakit pa ayaw mong pumaya? Ang asawa mo, bakit pati siya na nadamay dito? Ano po ba kailangan ko kong gawin para paniwalaan ako ng mga tao yan? Di mo ba iniisip, pinapaliwala ng inaasan mo ngayon ang lahat ng pinagsasabi mo? Pero por Diyos, por Santa, ano bang gusto niyo sa akin? Hindi ba kayo konsento sa mga pag-uusisang ginagawa niyo sa kawawang matanda babae? At ngayon naman, ang asawa ko ang binabalingan niyo. Di ba ganun? Ayoko mawalan kami ng tangal. Wala kaming utang kanino man. Ito po, magbibitiw na po ako sa tungkulin. Naghahanap na lang po ako ng ibang trabaho. Una! Naging dapat ako sa'yo kaya wala kang karapat ang pagtaasan ako ng boses. Pangalawa, nagsisimula na akong magduda sa mga pagsasabi mo. Dahil sa pagkakait mo, hindi na lamang sa kanila, kundi pati na rin sa akin ang ebidensya ang hinihingi mo. Hindi ka pinipilit niyo po ako, Gobel. Oo, pinipilit kita! Para to sa kapakanan mo at sana may isip mo may karapatan na kung tanungin siya. Sige! Sige! Ganun na nga. Isang opisyal na investigasyon lang ang nakukulit. Sige po, dadalhin ko po siya dito. Pero, paano niyo po makakasiguro na hindi siya makikita ng kawawang matanda babae? Pwede kami ang pumunta sa bahay niyo. Wag naman, ako na po ang bahala sa biyan. Dadalhin ko po siya dito, gobernador. Para matapos ang mga walang kapararakan bagay na to. Walang kapararakan! Walang kapararakan. Kaya naman hindi walang kapararakan ng paghahanap ng katotohanan. Kaya wala siya nakitang gano'n. Dahil dati niya asawa. Ang sabihin mo, ngayon na lang kasi pakakawalan ng asawa niya mula sa kulungan. Andito si Senyor Frola! Sino na pupunta sa kanya rito? Nako, hindi siya pwede rito, pauwiin mo siya. Hindi po kayo pwede dito. Sige na naman, Senyor. Pakiusapan ninyo sila na huwag akong pagsabuyan. Hindi nga po talaga pwede hindi kami papayag. Kung nanatili kayo dito. Bakit ba? Sige na naman, Senyor. Hindi nga po pwede. Ano yung gawin